mapapansin nyo, nagpula na siya guys, no? Pagbalik natin sa data, nag-due date na siya. Gagawin kapag if row, then toString equals due date, Yo, what's going on guys? Welcome back to Pinanstein. At ngayon guys, no? So, gusto ko nga pala mag-congratulations doon sa mga nakapasa sa ICT proficiency. So, qualified na kayo guys, no? Sa mga ICT positions sa gobyerno. Kung gusto niyo mag-apply sa mga private companies, so yung certificate of proficiency, yun ang gagamitin nyo. Pero kung mag-apply kayo sa gobyerno, i-convert nyo muna sa civil service eligibility. So, ito nga pala guys sa ating videos ngayon ay tungkol po sa loan management system. So itong loan management system, isa daw sa lumabas sa exam. And hopefully guys, so it's just a simple application lang naman ang ginawa ko na para makita nyo lang yung flow, no? Yung sample ng ganitong klaseng system. So, bago simulan guys, so syempre, papakita ko muna kayo ng brief information tungkol sa loan, no? So, ito nga pala ICT Specialist Proficiency and so on, second examination ng DICT. So, loan management system using C#, guys, no? Papakita ko muna kayo ng brief information just tungkol sa loan and yung system na. Actually, ginawa ko na yung system, ipapakita ko na yung code and yung system na yun, possible, why not, no? Ibigay ko na lang sa inyo. I-upload ko lang doon sa aking page, then download nyo na lang, pag-aralan nyo na lang. So, what is loan nga guys, no? Ano ba yung loan? So, loan is the act of giving property or materials money to another party with expectation of being repaid. Yung loan, parang uutang ka doon sa lender. So, syempre, yung basic ng pag-loan, hihiram ka and then syempre ibabalik mo. So pinahiram mo tapos syempre ibabalik mo din doon sa may-ari ng pera. In a lot of cases, the lender also adds interest or finance charges to the principal value. So, may times kasi kapag mangungutang tayo, pinapatungan na ng porsyento, no, interest. Hihiram and then may dagdag patong, no? Pag binalik na siya. So, different forms of loans. So, loans come in many different forms, including secured, unsecured, commercial, and personal loans. So, ito guys, mga sample lang naman. So, simulan natin sa mga, so we have 4 types of loans, no? So, inahin natin yung secured loans. So, borrowers can also use cash as collateral. So, collateral guys, ibig sabihin nun, yung pera, no, na inutang mo, and then, kapag hindi mo na-reach yung amount, pagbalik mo ng, ng pera, dun sa may-ari. So, yung collateral, for example, binili mo ng kotse, binili mo ng bahay. So, kapag hindi mo na-meant yung amount na hinira mo dun sa lender, so, yung kotse o yung bahay, yun ang iyong ibabalik o yung bibigay doon sa lender, no? Sabihin na collateral, guys. So, may substitute doon sa hiniram mo. So, how this work is you simply need to apply for a loan at a bank where you're maintaining an active account. So, it means you're giving the bank rights to your deposits and could arrange automatically deduct your monthly payment from account. So, for example, hindi mo na meant yung exact date na pagbayad mo. So, ang mangyayari niyan, kapag umirang ka sa bangko, so, automatically deduction doon sa account mo, yung amount mo doon sa account, deduct na automatically, no? So, you're giving a permission to the bank na mag-deduct ng amount doon sa iyong account. Ano?
kung ano may nasa deposit sa inyong account, so babawasan na siya automatically. So, yan sa mga collateral na tatawag, no? So, sunod naman, yan. So, after 30 days, yan. Yung account mo naging 45,000 na, di ba? Na 50,000 yung una, and then nabawasan siya, naging 45,000 after 30 days, no? So, meron naman tayo tinatawag na unsecured loan. So, unsecured loan is a loan that doesn't require any type of collateral. So, hindi siya nag-require na collateral, hindi siya secured, no? Instead of relying to borrower's assets, no, yung kanyang as a security, lenders approve unsecured loans based on borrower's credit worthiness. Yung credit worthiness, guys, na tawag, yung estado mo, o ano ba yung kung may kakayahan ka ba magbayad ng utang. So, ang ginabase dito, yung kakayahan magbayad. No? So, for example, we have Ruel and Crizel. So, Ruel, he is 40 years old. Siya ay software engineer at high income, good credit history. Si Crizel naman is 29 years old, online seller, low income, bad credit. So, yan, disapprove. Ang approve si Rowell at disapprove naman si Crizel. So, mapapansin nyo dito, agree doon kay si Rowell. Kasi nga, yung kanyang estado ay may kakayahang magbayad ng utang, no? So, Rowell earns more and also has a better credit history than Crizel. If Crizel started meeting her debt obligation on time, her credit worthiness will slowly improve. So, kung nagbabayad siya ng exact time at nagbabayad ng tama sa on time siya lagi sa pagbayad ng utang, so possible na mag-increase sa kanyang credit worthiness doon sa inuutangan niya, no? And we have the commercial loan. So, a commercial loan is a type of conditional funding for business. So, it is type of conditional funding for business. These loans allow them to acquire capital for day-to-day operations, expansion, or other business purposes. Business can also use them refinance an existing loans. So, isang example na rin guys dito yung day-to-day operation loans. So, example, we have the hospital, and for a doctor performing surgery, syempre, araw-araw merong mga pasyente na kailangan operahan. So, kailangan ng fund dyan, no? So, performing surgery is an important aspect of a business that leads income generation. So, yan. Nangangailangan ng continuous na fund para doon sa mga materials, operations, and more. Now, we have the personal loan naman. A personal loan is a money you can borrow to invest in yourself or cover emergency expenses. So, yung mga personal loan, so yung pansarili mong kagustuhan, no, mag-loan ka, for example, sa aming agency, mag-loan ka para bumili ng sasakyan mo, motor, or loan ka para sa pagpatayo ng bahay, So, personal loan is a typically an unsecured loan. So, unsecured loan, which means that the lender does not require collateral. So, kagaya ng mga previous nating slides, no? Yan. So, this type of loan is smaller than the mortgage, and it's typically used to purchase a car, renovate home, pay for vacation, finance, wedding, cover funeral costs, or deal with unexpected event. Yan guys, yung mga purpose ng personal loan, yung paggamit ng personal loan. Yan, ibili ng cellphone, kotse, bahay. Yan. So yan guys, ang sample personal, just brief information lang naman. Wala kayo idea, no? Ang paggawa kasi ng loan guys, management system, kasi magbabase yan doon sa module. Kung ano binigay ng DACT, no? Kung ano yung module na maging reference nyo sa paggawa ng system. So yan guys, makita nyo lang yung mga iba't ibang uri ng loans. Just in brief information. Then, proceed na tayo doon sa system, no? So, didiretso na tayo guys sa ating Visual Studio.
So, yeah. So, ito ang pansin guys. Gumagamit ako ng Visual Studio 2019. At ito yung gagamitin, ito yung mga gagamitin kong IDE para sa mga susunod na tutorials. Pero syempre, kailangan buksan ko rin yung SAM. Ito, may nabukas na ata ako dito. Yan. Kailangan turn on natin or start natin yung Apache. At the same time yung MySQL. Yan, yung turn on natin. Pala guys, marami nito sabi na what if daw mag-install sila dun mismo sa examination ng database. So, hindi pwede guys, no? Ang stop lang po ng DHT ang pwede mag-install ng inyong magiging database na gagamitin. At syempre, makipag-coordinate lang kayo doon sa DICT stops. Hindi kayo pwede magbaon sa USB kasi install yung computer. Bawal yun guys, no? Huwag yung gagawin yan. Kausapin nyo po yung stop kung pwede mag-install. Kung anumang base, anumang database na pagamit sa inyo, SQL Server, MS Access, o itong MySQL. Ayun guys, punta tayo ngayon sa Just Trying. No? Ito yung application, pinangalan ko doon sa application. At ito guys, naman, nag-load yung prepare solution. Ito yung program guys na ginawa ko para sa inyo. Ito yung loan management system or loan monitoring system. Actually, yung pinangalan ko dito. So, pag click ng start, ayan, pop up na small application, no? Sa small form. Ayan. So, ito yung simple form, guys. Nakapansin nyo. Ayan. So, welcome to loan monitoring system. So, we have the username and password. So, kapag tinanggal natin to, sabihin ng program, do not leave field blank. Okay. So, kailangan punuin siya, no? Siyempre, nagbabase siya doon sa ating database. Kasi ito, phpMyAdmin, guys. Siyempre, ito guys na phpMyAdmin, bubuksan lang nyo na kapag start nyo yung ating SAM, no? Kailangan naka-start yung dalawang to para ma-open mo to. So, tatype mo lang local host. Yan. So, ito yung lalabas. So, meron tayong tatlong databases currently. We have one database and we have 4 tables. So, database natin is loan monitoring system. Loan monitoring database. We have the administrators, list of loans, and members account. So, dito sa members account, we have the administrators account. Ito yung mga authorized na gumamit ng systems. And we have the list of loans na mga members account. Yung mga members account, yung mga nag-loan doon sa financial account, sa financial institution, company. So, papansin nyo pag-click natin ng members account, we have 5 members. No? So, pagka dito tayo sa administrators, kapag magla-login, so we have the 2 employees na gumagamit ng system. So, we have Pinoy Einstein, Larry Vizcaya. So, pinag siyang email, address, and we have the user and password. So, copy na lang natin o sabihin natin, copy na lang natin yung password na lang. Kasi maglalagin tayo sa system. So, the RNB, yung Visual Studio, at doon sa form, pass po natin si la RNB. And then, syempre, kanyang password bangus 9999. So, kapag successful ang kanyang login, so, sign in. You successfully log in to that database. Yan. So, ito ngayon, guys, yung yan, mga member. No? We have the members here. So, ito yung mga nag-loan. Mga currently nag-loan sa financial company. So, for example, tapos yung kapag kiniklik ko yung bawat rows, lumalabas dito yung mga loan nila. Pag-link ko na mark, meron siyang 2.
Yan, Leonardo, isa, Analisa, isa, hanggang sa Edwin. Yung mga bagong record. And napansin nyo mga numbers dito sa ID, nagsimula sa 20 kasi nga nung time na ginawa ko tong system, nag-record ako ng maraming record. Kaya lumabot. Hindi ko siya na-reset yun. Pero anyways, okay lang, makita nyo lang naman yung record. And for example, mag-add tayo ng member. Yan. So, lagay tayo ng member, no? Sabihin natin si Jobert. Jobert Lalaguna. Okay? Ang email niya, sabihin Jobert Lalaguna. Contact number, 0909 77779999. Kunyari, no? Charot. And then, monthly income niya, for example, 80,000. Yung company niya, Jobert Seafood. Seafood Restaurant. Just click add. Pasin nyo, you have successfully add member. And then, pag pupunta tayo sa ating database, no? Ilagap natin. Dapat pala naglagay ako dito ng no? Select query. Anyways. So, napansin nyo dito na si Jobert Laguna, no? Ating new member at maglo-loan siya. May-ari ng Jobert Seafood. Ngayon, for example, maglo-loan si Jobert. So, maglo-loan siya ng, for example, 500,000. And, ilang beses niya babayaran. So, sabihin natin, 12 months. So, click submit. You have successfully add loan. Ngayon, pagkapansin nyo, pag-click nyo kay Jobert, meron na siyang record dito. Nag-loan siya na 500,000. Babayaran niya ng 12 months. No? At payment niya per month is 41,666.66. Babayaran niya per month. Ay, total amount, wala pa kasi pa naman siya nagbayad. And we have the date of loan. So, napalagay is total of interest paid. So, wala pa naman. Kasi di pa siya nag-start. Hindi pa naman siya nagbabayad. Kasi bago pa lang siyang record. So, date of loan incurred. So, nag-start siya sa March 10. Ngayong araw. And the date of payment. So, naka-default guys ito kapag ano yung dito din. Kasi itong magbabase yung pagbayad niya sa susunod na bayaran niya. Kasi active siya, syempre. So, yan guys, no? Ay, what if, sino ba yung mga pwede dito magbayad na? Ito naman, no? Ay, ito na. Mga pala guys, pag nag-click kayo ng, ng column head, mag-error siya. Kasi, ang ginagawa kasi dito, kasi kapag nag-click ako ng rows, nagpapas siya ng data papunta doon sa kabila natin sa ating data grid view sa baba. That's why error siya kasi nga yung data is column head. So walang data siya pinapasa. Kaya nag-error siya. No? Anyways, di pa siya naglagay ng code para doon. Anyways, click tayo ulit. So nga pwede magbayad dito. Check natin si Carman Judith, what if sabihin natin, edit na lang natin dun sa database, no? What if dumating ang time na kasi ito, ito lang ako. Napansin yung database 218. So, ano yung March? Dapat bayad siya March 18. Diba? Ito naman, sa pangalawa niyang loan is 2. February. So, dapat March 22 magbabayad siya. So, ang pinakamalapit. For example, 18. Kanya magbabayad si Mark Anthony Rapsing. O sabihin na si ano nila lang. Ay, hindi. Si Mark Anthony na lang. Kasi meron siyang yan, 18, no? So, ito, babayaran niya. Supposed to be dapat March 18.
March 18 tama. So, pag click natin na to guys, click nyo muna yung row, tapos doon tayo mag-ano. Kasi yung ginagawa kasi nito, pag click ko ng row, napasa siya ng data doon sa variable. Hindi mapasa natin doon sa query. That's why, pag click natin add, so simply update loan status. Ngayon, pag click nyo natin kay, yan. Napansin nyo na, yan, nag-update, no, yung data. So, yung number of payments, napansin nyo, nagkaroon ng isa kasi nagbayad na siya ng isang beses na. At payment per month niya, syempre, 4,500. Tapos, we have the total of payments. Si best time siya nagbayad. Kaya 45. Ay 4,500. And we have the total interest paid. Wala naman siya kasi hindi naman siya nag-due date. Kaya walang interest. Tapos, syempre yun. Napansin nyo? Nagdagdagan ng, yan. Naging ano siya, March 19. No? Kasi after 30 days, itong data to, dito naman siya magbabase sa mga susunod niya babayaran. So, babayaran naman niya is possible April 19. No? Ngayon, what if, pakita ko naman sa inyo ang due date. What yung nag-due date, no? Sabihin natin, mag-edit na, kunyari mag-edit lang tayo dun sa ano. Kunyari nag-due date kasi nga yung date natin ngayon is March 10. No? So, napansin walang nagpupula dito kasi pag may nag-due date, magpupula siya. So, kunyari, sabihin natin, i-due date natin, no? Sabihin natin, kasi ngayon March, due date natin si, ano, sino pa natin due date dito? Due date natin si Leonardo Del Pardo. Ano ba yung record niya? 15. Kasi ngayon, hindi pa naman, kaya hindi pa na due date, nagpasa natin, no, laging gawin natin March 17. Kanyari, sa record niya, March 17. Kaya naman, record to kay, ano, member ID niya is, ba? Member ID, tama 2. So, number 2 siya. So, ito sa ating database. Nandito siya. Yan. Edit natin to. Gawin natin siya. Gawin natin. Ngayong March kasi. So, gawin natin, ano, edit natin to. Edit. Then, palitan natin to ng date. Kunyari kasi, nag-loan siya, kunyari, 09. 8 na lang. So, sa February 8. So, dapat due date na siya ngayong araw kasi 10 na. Igawa natin siya. Ngayon, nalagay natin. Dapat sudatin yung database. Kailangan pupula siya, di ba dapat? Kasi 8 na. Tapos tayo login. Okay. Napansin nyo. Nagpula na siya guys, no? Pagbalik natin sa database, nag-due date na siya. So, kapag nag-due date na, so meron siya patong na interest. So, mga interest na, just going to click add payment guys, no? Then, add payment, you successfully update loan status. Kaya pagbalik natin sa Leonardo, napansin mo, yan, bayad na siya, no? Number of payment, isa. Payment niya.
Payment per month is syempre 3,750. You have the total of payments. Bakit naging ano? Kasi dinagdagan ng 0.5%. Nagkaroon ng 5%. Kaya nagdagan, naging 3,937.5. And ang nadagdag na interest ay 187. No? And you have date of loan incurred. Yan. So, after 30 days, so naging March 9 na. Yan guys, nangyayari no, nagdadagdagan ng 30 days after nung mabayaran. No? Then, dito naman babase yung program kapag another payment naman. So, yan natin. Then, kapag nabayaran na, kapansin nyo, nag-change sa active. No? So, kapag nag-due date ulit, pupula siya. So, nakaset naka-program yan. And then, so, madadagdagan another date naman kapag nag-add payment na naman ako. Pag-change siya, yung due date, mag-change naman sa active na naman. So, yan ang program guys, no? Just a basic program lang naman to. So, ipakita ko na yung code guys. So, ito yung code. Mag-angle pag mag-magnifier yung blouse. Magnifier. Tapos, yan. Ano pa na lang. Kita naman siguro guys na. Kita naman. So, ito yung code doon sa main form. So, start tayo sa form 1. So, dito guys, we have the what? Explain ko guys ang form, ang program. So, itong form, then dito sa ating button, so lalabas ang code dito. So, ito yung code para doon sa form 1. So, yan naman. I think familiarize na kayo dito sa mga libraries. Pag may forms, we have Windows form.forms. Hindi pwede mawala yan. Ayun naman siya, nag-set ako ng mga variables. We have the main form, SQL, and form. So, ito guys, yung main form, tatawagin kasi purpose ito guys. Tatawagin ko yung main form natin para magbukas, no? If existing yung kanyang account doon sa database, we have the naman, SQL engine. Kaya pinapakita ko sa inyo dati na tatawagin niya yung class, no? Sa application.exit, syempre kapag yung exit button guys, yung kasi guys, yung exit button, ito, pag-click natin ito, mag-close yung program. Yun naman ang purpose nun. Firm load, wala naman yan. So, dito guys, sa button sign in. So, natawagin niya, SQL in, select query. So, natawagin niya itong class na to. Yan, itong SQL engine. Itong isang tab na to. Sa engine. Tatawagin niya yan. At gagawin niya ito. Select query yan. So, we have the string query address. Ito yung query niya. So, select all from administrator. So, select lang naman niya ang lahat ng information doon sa database. Yun. And then, we have the MySQL command. So, itong, pansin nyo, itong nilagay ako tayo ng query address. I-link naman niya, ipapares niya doon sa connection natin, which is MySQL connection. So, ating server, sa ating localhost, di ba kanina? And then, so, ating natuturo ko na lahat sa inyo yung dati, di ba? Ituro ko na sa inyo. So, magkoconnect na dapat ito lang to para mabuksan niya yung localhost, yung server. Na MySQL data adapter. Yan. Yan, magagawa lang niya, no? Nag-new ang dataset. So, mag-fill, ang purpose lang naman kasi utusan niya yung MySQL na mag-fill doon sa ating dataset. Maglalagay siya ng data dito sa ating dataset. No? Kung ano yung na-query natin doon sa database, sa ating table,
Yun ang ilalagay niya dito sa dataset. Okay? And kapag, yan, syempre kapag pagkatapos niya ma-perform itong activity, syempre mag-close siya. Kapag failed yung program, ito yung sasabihin. No? Yan, mag-close at the same time. Try ang catch. Naturo ko na sa inyo guys, kapag failed ang try, didiretso siya sa catch. No? Ito yung sasalo sa kanya. Then, yun. Ano pa tayo? Yan. So, kapag ang text box natin, itong dalawang to, ipatanong natin. Pag walang laman, ito yung sasabihin niya. Yan. Do not leave it blank. Then blank. Pag may laman, kapag may laman yung ating text box, didiretso sa else. Ngayon, mag-loop ngayon siya. So, we have the integer x equals 0, x is less than or equal to SQL in DS table 0.rows.count. So, kung ilang rows doon, yung magiging yung pangkalatan bilang ng rows doon sa table. So, minus 1. Kasi, mag-output bound siya kapag walang minus 1. Kasi nag-start tayo sa 0. Ang bilang natin sa 0. So, may mag-minus 1 tayo. So, x plus, mag-add siya. Mag-increment siya, isa-isa. So, itong if txt username.text equals SQL ds.table rows. So, kapag nag-equal ang txt, kung ano yung tinype mo dun sa text box natin sa username, nag-equal siya sa unang unang data. At the same time, dito rin sa password, kapag nagparehas, mag-equal siya na equal siya ng true dito sa confirm na variable. Yung false natin sa taas, di ba, naka-false itong confirm. Kapag nakita nila ang data, nag-match doon sa dalawa, mag-equal to sa true. And then, go to, and this loop, pupunta siya dito. And then, kapag confirm, kapag true, so message you have successfully logged in the database. Okay, so main show data. So magbubukas yung ating form. And syempre, babalik ulit sa dati yung ating variable, mag-set na sa false. Kapag pag tama, didiretso sa ating main form. Ito na. Ngayon, kapag mag-add tayo, so we have here, ituro ko na siya paano mag-insert ng isang data sa query. So, open AE, add employee. So, kapag click ko ng add employee, tatawagan lang naman niya to, mag-menu, add employee tayo. And open that show dialog. So, magpapakita yung dialog doon sa add employee. Which is ito. Saan na ba yan? Yan. So, mag-add tayo ng data dito. And kapag click natin ng add, gagawin naman niya ito. Yan. So, event ng button add, yung gagawin niya, no? Nag-set ng integer ang monthly income. So, tama. Kasi ginawa ko lang naman kasi dito yung amount ng yung monthly income ng member. Pinamaga sa in. Kasi nga, itong txt monthly income.text considered as string. So, kailangan convert siya and papasa dito sa ating variable. And we have the open se add query. So, txt first name .txt, yan. So, ililink lang naman niya, tatawagin niya yung add query. Siyempre, kailangan malaman mo natin yung class. So, OpenSE is yung class ng SQL engine, which is ito. And sabi niya, .add query. So, ito yung tatawagin niya. Sa query, ito yung, ano ba yun? Ayun. Ito yung gagawin niya. So, tatawagin niya, guys, no? String, first name, last name, and so on. Then, gagawin naman niya ito, insert na to. Insert into members account. So, members account, ito yung tinutukoy niya.
Yan, members account. Yan, ito yung laman ng members account. So, sabi dito, insert into members account. Yung first name, last name, email, contact number. So, kung naman yung mga column head, no? Ang values na ilalagay doon, ito. Kung ano yung nakalagay dito. Yung mga data na nalaman nito, bawat variable sa to, magmumula doon sa, yan, dito. Kasi nga, di ba, ginawa natin, nag-set tayo ng parameters, no? Ginawa natin, pinasa natin, yan. Pinasa natin ang data, no? Tandaan nyo lagi guys, no, kapag dito sa una, magpapasa kayo ng data doon sa kabila, doon sa ating, dito sa ating SQL engine, sa ating class. Kung ano yung nilagay mo dito sa una, yun na mapupunta doon sa unahan, dito. Yung magiging kanyang data. Mag-a-assign tayo ng value dito sa first name. Kung ano yung sa pangalawa, yun na mapupunta doon sa pangalawa din. Tandaan nyo guys, no? Pangatlo, pangapat, yan. And then, yun na mag-i-insert niya dito yun na magiging value dito. And at the same time, meron tayong SQL command. And syempre, kailangan nakalink din doon sa ating server. Ano yung address natin at yung query at yung server natin. Yan. Link mo yan, no? Tapos, mysql.com.execute.query. So, para ma-add niya yung data doon sa ating database. So, you have successfully add member. Yan. So, kapag nag-add na tayo, so doon tayo sa ating main form. Yan. So, ma-insert siya dito. Kapag nag-close tayo, and then bumalik tayo sa code database, magpapakita siya dito. Gaya pinakita ko sa inyo kanina. And we have here the add loan. Sa add loan naman, yan, button click. Yan, mag-add loan tayo. So, kapag yan, convert that to int txt mag-ano lang naman siya, convert lang naman siya sa integer. Kasi nga, integer yung ating mga IDs. So, kailangan yung text, kung naman nakalagay doon sa text box, kailangan ma-convert siya sa integer para maging integer yung laman nito. Para maipasa niya dito sa ating memo ID. Kasi nga, integer itong data type, itong memo ID. So, you have double amount of loan. Double amount. Double naman talaga. Amount of loan, syempre, kung yung nilagay mo doon, amount na kanyang uutangin doon sa lender, yun magiging amount dito. So, you have the number of payments na pwede siya magbabayad per month. Convert din na natin yan kasi ang integer ito. And we have the payment per month. Siyempre, kung amount of loan divided by doon sa number of payments, yun ang babayaran niya per month, di ba? So, you have the total payment, syempre zero kasi since bago, di pa naman siya nagbabayad. So, nag-record ka lang naman ng kanyang inutang, no? So, total interest, wala pa naman kasi zero. Kasi wala pa naman siya nagbayad. Kasi, kaya napansin nyo guys, nag-assign ako ng zero sa bawat variable sa to kasi bagong record pa naman. Sabihin, hindi pa naman siya nagbabayad. Nag-start pa lang siya mag-loan, no? So, we have here the OpenSC add loan query. So, gaya na kanina, nag-set naman ng parameters. And then, siyempre, kung ano yung nakalagay sa una, yun ipapasa nyo sa add. So, OpenSC, tatawagin naman natin yung class and add loan query yung kanyang subclass, no? So, saan ba yun? Add loan query. Ayan. Yan. So, kung ano yung pinasa ko doon, siyempre sa una, yun din magiging
laman itong mem ID na to. And yun sa pangalawa, yun din. Pangatlo, pang-apat, and so on. And dito napansin nyo meron tayong date time, current date. So, ginawa ko lang naman, nagpasa lang naman ako ng kasalukuyang date ngayon, no? Kaya date time that napapasa yung magiging value nitong current date. And the current date, that's two things. So, ang gusto ko mangyari kasi, ang unahan is year, we have the months, and days, no? So, mauuna yung month, yung year bago ang months, then sunod ang date. Ito yung oras naman, hours, minutes, seconds. Then, we have the try and catch na naman, another naman. So, kaya na kanina, dating gawin, insert list of loans. Kanina, members date. Nalagay ko doon. Members account. Ngayon naman, list of loans. So, mag-record lang naman siya doon sa table natin na list of loans. Yan. And then, yung values niya. Siyempre, yan yung values. Ngayon, napansin nyo guys, dito sa baba, sa MySQL, MySQL equals new MySQL command. Kaya na kanina. So, i-link natin doon sa ating server, ating yung address. At ito napansin nyo dito, may MySQL.parameters.add. No? So, sa mga ways para mag-add ng data. So, mag-set ka dito ng isang value. No? So, yung magiging reference kung saan part siya ilalagay. So, sabi dito, MySQL data, syempre, i-assign mo, maglalagay ka ng data type. Yung pinasa ko kanina, di ba, yung current date natin ngayon, ipapasa the value dito sa value na to. Ang value na to, inequal ko naman siya, saan na ba yun? Yan, dito. Yan. Which is, ipapasa ngayon niya dito sa kabila. Dito sa insert. No? Kasi nga, value nga, di ba? Value. Tapos, kung ano yung value nito, since inequal ko nga siya dito sa current date, itong laman itong current date na to. So, ito yung magiging mangyayari niya. Ito guys, ito yung sa baba. Ito. Yan. Yung value dito. So, kung yung laman nito, na pinasahan natin, yun ang magiging value dito sa kabila, taas. Yan. Same dito sa baba, no? Ilagay ang date of payment attempted. Yung pagbayad niya, yung date ng pagbayad niya. So, inequal ko pa rin siya at syempre may equal siya kung yung value nito. Yung value ng current date, same pa rin kasi naman kasi. Sabi ko nga, di ba, ito yung magiging basihan ng susunod niyang babayaran. Ito, current date pa rin ang nilagay ko. Pinarehas ko lang siya. And then, equal niya doon sa date of payment attempted. So, ito yung magabago guys, no? Itong, saan ba yun? Yung current date, kasi ito yung magabago kasi kapag every time na magabayad siya, itong date of payment ng pasyente ito magabago. Kaya inequal ko lang siya sa current date kasi gusto nyo as default kasi mangyayari. Na gusto ko lang kasi makita natin yung kung kailan siya nag-start na mag-loan at syempre yung date naman para dun sa every time na magbabayad siya. So parang gusto ko lang monitor kung saan siya, kung kailan siya nag-loan at makita ko yung ilan beses na siya saan siya nag-stop at stop ng kanyang pagbayad. Saan siya nag-start magbayad. So, itong date of payment attempted, ito yung yan, date of payment attempted. So, dito na niya ipapasa date of payment. The status, active. 16 siya. So, yan. Kapag successful, so you have successfully add loan. And then, message to show. Yeah. Kapag ka-error, kapag ka-fail dito, sa baba siya pupunta. So, error siya, no? And then, mag-close yung program. So, dito sa taas, kapag nagawa niya na ito, mag-close yung connection.
Sinabi sa baba kapag failed, kapag hindi to na nasa isagawa, titira siya sa catch. At sasabihin niya, error, and then contact close. Close yung connection. And next natin is Spain. Pala, dito nga pala, no? Sa every time pag-click mo ng nose nga pala, napansin nyo, doon nga pala simulan natin doon sa, dito nga pala sa main form, load, napansin nyo itong search it, no? Ilagay ko dito. Pero siyempre, kailangan, pag successful yung username password natin, bubukas yung form, main form. So, ito yung mag-load, private void main form underscore load. So, pagbukas ng program, gagawin niya ito. Pagbukas ng main form, ito yung gagawin niya. So, equals new SQL engine. So, tatawagin niya yung ating class na SQL engine. At OpenSE.select members query. At syempre, kung yung select members query naman, kapag kasi nga kukunin natin yung data doon sa lahat ng members na lahat ng maumutang, no? So, syempre, members query, hasan ka na. Ayan. So, siselect naman siya ulit. Bakit kasi naging ganito? Ay, kaya pala. Okay. Nga pala guys, kapag naging ganito, napapansin nyo, may lumitaw na yung kanyang error list. Lumabas sa akin, Ang gagawin nyo lang guys, kapag ganito nangyari, kapag hindi mo alam kung paano mo siya may babalik. So, gawin mo lang, punta ka lang sa Windows, tapos, reset Windows layout. And then, click yes. Napansin nyo, bumalik na siya, no? Anyways, yung gagawin nyo guys kapag hindi nyo na alam yung gagawin dun sa nangyari sa inyong IDE. Reset nyo lang yung Windows, no? Windows, then, pakita nyo guys, no? Click nyo ang Windows, and then, so reset Windows na yan. Yan ang gagawin nyo. Yan. So, dito sa members query, gagawin lang naman niya, select all. So, naka-asterisk kasi select mo yung lahat ng data doon sa members. And then, yan, SQL command, connection mo yung kanyang address at yung connection sa inyong server. Siyempre, maglalagay lang naman siya, tatawagin natin SQL data adapter. So, natin siya at ilagay natin yung MySQL command. So, utusan mo yung MySQL na magpasok ng data doon sa dataset. So, nag-set tayo ng DS equals new dataset, MySQL data adapter, field, DS. Kung ano yung na-select mo, ilalagay niya sa dataset. No? Lahat ng data na na-select mo. Siyempre, close yung connection. Kapag failed, close, sabihin message box at error. Message box that show, so error siya. And, siyempre, close yung connection. Ngayon dito, sa ating main form, naglagay tayo ng, kung yun, nalagay na sa dataset natin, di ba? Naglagay tayo ng dataset dito. Naglagay tayo dito kasi nga, fill nga, fill. So, kung ano yung laman ng DS, yun, ipapasa natin ng lahat ng data doon sa table, ipapasa natin sa employees.data source. Doon sa DGB, itong DGB employees, itukoy ko. Yan. Then, search it. So, gagawin ito, search it. Yan, dito. Data set, the data time currently equals date time .now. So, nag-equal lang naman ako ng date, kasalukuyang oras. Ngayon, currently, that's to string. Yan. So, gusto ko na mangyari ito yung maging format doon sa kanyang date. At open SE, select loan query for penalty. So, tinawag ko naman ang class at ang kanyang subclass doon sa, yan, select loan query for penalty. So, ito yung tinutukoy niya guys, no? Yan. So, try and catch, open ang program, open ang connection, then string niya is all list of loans. At select niya,
at MySQL.com. Connect naman natin yung server natin yung address. And siya, set naman ang dataset. Nag-fill na naman ulit. Close. Kapag failed, sabihin niya error. Kapag may laman na yung DS natin, dun sa list of loans, lahat ng information ilalagay dito sa DS, dun sa list of loans, to DS, no? So, dito, naglagay ako ng for each. So, gagawin data table in open SEDS tables. So, kung na existing, no, yung table, gagawin naman itong under for each, and then data row in table rows. Dun sa rows naman niya, isa-isahin niya. So, sa first row, for example, object item, row 8. Row 8, ang tinutukoy niya is ito. Row 8. Ay, mali. Ito sa loan. List of loans. Yan, row 8. Yung tinutukoy niya. Ito, date of loan incurred. Supposedly, dapat talaga ito. Hindi ka lang ha. Dapat ito. 9 kasi dapat eh. Anyways, ayos lang. Dapat row 9. Kasi ang magbabago kasi dito, yung hindi yung kung kailan siya nag-loan, kundi kung kailan siya nagbayad. No? So, doon magbabase yung due date o 30 days. Medyo na-error tayo guys, pero anyways, okay lang. At least nakita natin, no? So, row 9 dapat. Kasi babase niya dapat doon sa yan, date of payment. Dito dapat mag-due date. So, kapag yun, pinasa lang naman niya yung data doon sa row 9, dito sa item, ang gagawin kapag if row 10 to string equals due date, so kapag yung row 10 is, which is ito, ay due date, no? Hindi siya active. Row 10 kasi itong status. So, ito yung gagawin niya. Wala siyang gagawin, no? Na nag-due date. Kasi pag due date kasi, kasi ang gusto kong mangyari kasi dito kapag nag-active siya, tapos nagpa sa date, so yung mangyayaring activity. So, dito sa ating baba, kapag active siya, else kasi, kapag due date, walang gagawin, pag active, pag hindi due date, so didiretso sa else, and datetime get item date equals new datetime. So, set ako ng bagong datetime variable. So, get item, convert to date item. So, ito yung kinuha niyang date. Di ba kanina dito sa ating tataas, itong sa row 9. So, kapag convert niya muna, syempre, sa datetime. Kasi object to eh. Iba yung kanyang data type. Kaya mag-convert muna natin sa data to datetime. Ayan pa siya dito sa get item date. And then we have the time span difference. So, gagawin naman nito guys equals current date dot subtract get item date. So, gagawin nito guys, yung current date natin, no, mamainusan or yung kasalukuyan nating date, mamainusan noong date doon sa date of payment. So, kapag pag minus niya, papasa niya dito sa difference, no? Yung resulta, kung ilang days doon sa na minusan. Kapag yan, int days, so integer difference that total days. So, bibilangin niya, gagawin naman ito, bibilangin niya kung ano yung na-minus. So, yung na-minus na days, doon sa pag-minus ng current date doon sa data payment, yun ang magiging equal ng days. No? So, dito natin, pag days is, if days is greater than 30, kapag lumagpas sa 30, yung days dun sa outcome ng pag-minus, pag lumagpas, sabihin due date siya. So, member ID, so kunin niya ang ID ng member at item, and then tatawagin niya ito. Sasabihin niya,
due date, no? Yung magiging value. Yung gagawin, yung posible nga mangyayari doon. Siyempre, para makikita ko saan siya part, kailangan ko ng MEMB ID and item ID. So, update, loan query. So, pupunta siya dito sa, tawagin niya man itong class natin, update loan query. Yan, tatawagin niya ito. Siyempre yung status niya, which is due date, di ba? Kasi nga, lumagpas sa 30, for example. And so gagawin naman niya ito, update this query, set status. Yan. So, change niya yung value doon sa status. Gagawin niya due date. That's why napansin nyo, pag nung punta tayo dun sa Del Pardo, nagpula siya. Kasi lagpas na dun sa date, no? Date of payment niya. Napansin nyo si kanina. Kaya lang kasi nagbayad na siya eh. Binabayad natin siya kaya bumalik siya sa active. Pero kung i-change natin ito, no? Change natin ito sa ano ba? Change natin sa for example, change natin dun sa ating dito sa ating yan. Change natin data. Yan natin. Yan. Kasi pag nag-go tayo, tapos balik tayo sa database, napansin mo, pag-play natin, yan, nagpula na siya, di ba? Nagpula yung record niya. Nag-due date siya. Wala yung iba, wala. Siya lang yung meron. Pero dapat supposed to be, no? Kapag ka magpapasok. Yan. Ito pala. Yan. Pagbukas natin ng system, napansin nyo na nagpula siya. Kasi nga, ang February 2, February 8, hindi na, nag 30 days doon sa current date natin guys, which is March 10. So, kaya nagpupula na siya. Try natin sa iba, no? Gawin natin, sabihin natin, itong sa baba, si number 1, si Mark Anthony. Ang kanyang, ibahin natin yung kanyang record, no? Kunyari, 1 pala siya, no? So, 1, natin, 5, 5. Yan, yan natin. Yan. Pag napansin natin doon sa program, tayo sa program. Okay. Close natin, then sign in. Yan, napansin nyo si Mark Anthony nagpula na siya. Due date. Nag-due date na siya kasi nga lumagpas na o di na nag-match, di na lumagpas na sa 30 days yung kanyang payment. So, pag-close natin, balik natin ulit.
Yan guys, no? Yan ba yun? Ano pa ba explain ko guys? Ano ba? Sa add payment naman, ito naman. Sabi ko na ba ito? Ito naman sa add payment naman, kapag nag-due date siya, no? Pula to, pag nag-due date siya, so gagawin, pag click natin ng submit, click kapag magbayad na siya, another payment, so ito yung gagawin. So, sinet ko lang naman yung date of payment sa ano, dito yung date format. At syempre, add days, no? Date of payment, dot add days, 30 days. Mag-add lang naman siya ng 30 days doon sa added date. Kasi gagawin ko dito guys is, tama. Date of payment, kasi yung ginawa ko dito. Kasi pa nag-click ako doon sa rows doon sa ating dito guys, no? Nag-click ako dito, magkakaroon ng value doon sa variable. So, yung tinutukoy ko na dito, ano ba yan? Dito. Kapag itong date of payment, na dito sa taas eh. Yan. Kasi pag click ko ng, DG employees dito, yan ba ako dito eh. Ayan. DGB list of employees, napansin nyo dito, nag-set ako ng cell click. Isang event na kapag once na click ko yung cell na yon, ang gusto ko mangyari, pagpapasa siya ng data. So, napansin nyo may, ito guys, so DGB list, DGB list loads. Dot rows, no? Dot row. So, kinuha ko ito guys, itong variable ito sa ito, data grid view cell event args. So, di doon sa ating data grid view, dito yun guys, no? Once na click ko dito, kung naman cells dito, sa loob na ito guys, kung naman click ko dito, yun ang papasa niya. Depende sa index, no? Yun ang papasa niya dito sa kabila. So kapag nag-click ako sa taas, so row index, cell 0. So, ang itutukoy ko nito, yung unang cell doon sa row 1, ay row 0. Kunin ko yung value niya at ipapasa ko siya dito sa item ID. So, hindi sa kabila. So, sa pangalawang column, which is row 1, ay cells 1, and the row is on the second, which is row 1, column 1. So, yun yung papasa niya. Tama, 0. Column, row 0. Puro to 0 guys, no? Isang ano nito, pag-click ko ng isang cell, lahat ng ito guys, itong e.row index, e.row.index, e.row.index, and so on hanggang dito sa baba, lahat ng yan ay 0. Okay? Kasi isang click, isang index. Okay? Tandaan niyo yan. No? Isang click, isang index doon sa data grid view. And ang nangyayari lang, nagbabago lang naman dito yung cells kasi yung mga columns. So, sa cells 0 index, column 1. Cells 0, 1 index 1, column 2. Cells 4, column 3. Okay? Ay column 0, 1, 2, 3. Column 5. Okay? Ito lang kasi kailangan ko eh. Kaya napansin nyo na lumaktaw ako ng dalawa kasi nga ito lang dito ang kailangan ko. So, bawat click, mapasa niya dito sa lahat ng variable na to. So, doon sa nakikita nyo guys na date of payment. So, yun ang yung naging value niya guys. Is click ko na, di ba? Nasa row, ano siya? Row 9. Ay, column 9 sa row.
So, ginawa ko lang ito na yung format niya. Siyempre, date, time, at date. So, magdadagdag lang naman siya ng 30 days. And then, so, kunyari sabihin natin, nagbayad na siya. Na after 30 days, nagbayad na siya. So, madadagdagan lang naman guys ng 30 days. Every time na magbabayad, magdadagdagan ng 30 days. Yun ang magiging basihan guys ng ang babayaran niya sa susunod. Okay? So, open. Kaya napansin niya, date underscore of underscore payment that add days 30. So, magdadagdagan siya ng 30 bawat date o payment. Okay? So, open that update payment. So, ibigay ko naman to guys para hindi kayo maguluhan. Ibigay ko naman tong program yan. Pag-aralan nila ng item member yan. Gaya na kanina, parameters naman ulit. Tatawagin ko yung class and the subclass. And then, yan. Yung mga variables, papasok ko naman ulit papunta doon sa update payment to loan query. So, saan yun? Nandito siya, no? Yan. Kapag double today's payment 0. Today's interest amount 0. Yan, dito na guys. Kapag pagpasa ng data, no, item ID, yan, dito sa kabila dun sa pinasahan natin ng variables, kung ano yung laman nito, yan. Mag-add kasi, mag-update tayo ng loan noong member. So, papasa niya kung yung value nito, papasa niya dito sa kabila. Lahat ng mga value na yan, dito na mapupunta sa baba. So, if status equals due date, kapag nag-due date siya, syempre mayroong changes sa mangyayari. So, number of payments equals number of payment plus 1. Today's interest amount equals payment per month. Equals payment per month times 0.05. So, magkakaroon ng interest na 0.05 doon sa payment niya per month. Yan magiging equal ng today's interest amount. Kung ano yung nadagdag, no? Doon sa pagdagdag ng interest. So, dito sa baba naman, we have total of payment and total of payments and payment per. Yan. So, napansin may open and close parenthesis kasi ang purpose kasi dito is ma-prioritize niya muna ito, dalawang variable, bago siya mag-add dito. Okay? So, payment per month plus today's interest amount. So, payment per month, mag-a-add siya ng kung ano yung interest na nadagdag doon sa per month niya, magdadagdag sa per month. Okay? For example, di ba ilang sa 4,000, meron siyang 4,000 na per month. So, multiply ko lang siya 0.05. We have 200. Ngayon, mangyayari, itong 200 na to, ito yung i-add niya dito sa per month. Kaya, times 4,000. Yan, 4,200 na yung naging total of interest paid. Ay yung kanyang total of payment. So, mag-a-add siya yung per month. Today's interest amount is 200. In-add niya sa payment per month. So, 4,200. Ngayon, in-add niya dito sa total amount, total payment. So, 4,200. Yan. Yung magiging amount dito sa total of payments. And, syempre, total of interest paid, total of interest. Yan. Total interest paid. Syempre, kung computer naman ito, yung ilang interest na amount ang nadagdag doon sa binayaran na attempted na nangyari. So, halimbawa ko ngayon, nagkaroon siya 200, kinabukasan, bayaran niya, kinabukasan na, ang susunod na babayaran niya, nagkaroon ulit ng interest, so 200, so naging 400 na. Ano naman, so 600 na. So,
Yan, then status active. Siyempre, kailangan mabago na yung due date kasi siya, kaya naging active naman ulit. Balik sa dati. And then, query address update loan. Reset number of queries. I-update naman niya ulit yung doon sa list of payments. List of loans pala. So, same pa rin ang process. Mag-add lang ito naman ng iba dito. Yung mysql.parameters.add. Ito, new update. Doon sa mag-add siya doon sa date of payment. Yun naman yung update lang nyo doon din. Siyempre, mysql.execute. Kapag ka active, so iba yung gagawin niya. Pag active naman, no, hindi siya due date. So iba yung process naman, hindi siya mag-i-interest, no? So magdadagdag siya ng isa sa number of payments, and then total of payments per month. Mag-add lang naman siya doon sa total of payments ng payment per month. Walang interest na nangyari, no? So mag-update siya, ganun pa rin. Then so on. Siguro pwede naman siguro ilagay ko na lang ito sa kababa. No? Ilagay ko na lang ito. Pwede naman kasi ganito eh. Tapos baba na lang. Yan. Para di access sa code, no? Masyadong maraming code. Kasi kapag failed, ito yung gagawin niya. So, error pa rin. Then, mag-close yung connection. So, ito naman guys, ito lang naman yung program. So, kapag gusto nyo, ibigay ko na lang itong sample na program sa inyo. I-ano ka lang siya, no? I-winrar ko lang. And send ko sa group o i-upload ko doon sa online database. Ay, doon sa online drive. Google Drive na lang siguro, pwede naman. Then, send ko sa inyo yung link. So, ito lang guys ang ating presentation. So, ito lang naman guys ang ating videos for today. So, hopefully guys, meron kayong natutunan ngayong araw. At see you guys on my next videos. God bless guys.